Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ako po ang inyong lingkod muli, Pastora Emeline Eliseo Gioliege, na nagsasabi, may we have a blessed day. And at this moment, hayaan niyo po na minsan pa ay i-share ko po sa inyo ang salita ng Diyos na pinamagatang Jesus Christ is our rescuer. Mula po sa Jude chapter 1 verse 23. Sabi po sa wikang Tagalog sa Jude chapter 1 verse 23, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama, narito kami muli, lumalapit sa iyo dahil nais naming matuto. Siyasat mo ang aming mga puso at alam mo ang aming nais. Naway patawarin mo kami, anuman ang nakita mo sa aming hadlang sa paglapit sa iyo. At sa oras na ito aming inaangkin na kami ganap mo ng pinatawad at ganap na pagpalain sa mga salitang aming mapakinggan. Sa oras na ito, may we have the mind of Christ. Glory to you, O God, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Jesus Christ is our rescuer. Kaya, inutusan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga iniligtas na sabi niya, iligtas ninyo ang iba, no? Sa apoy, snatch them from fire. Bakit? Kasi ito rin ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Jesus Christ, He snatched them from fire. At lalong-lalo na tayo ay iniligtas tayo ng ating Panginoong Jesus mula sa dagat-dagatang apoy. Because He is a rescuer of our soul. Rescuer means a person who saves someone from a dangerous or difficult situation. Inuulit ko, rescuer, a person who saved, nagligtas, nagsagip sa atin o sila ay sumasagip or nagliligtas ng mga tao mula sa difficult situation or dangerous situation, sa mga panganib. Kaya kung ating titingnan ang ating barangays, ang ating mga towns, cities, ay mayroon talagang tinatawag na rescuer team or ang ating bansang Pilipinas sa himpapawid, sa karagatan at sa sangkalupaan. May mga itinalagang rescuer. Bakit? Dahil hindi natin alam kung anong oras dumadating ang panganib. So, napakapalad po natin that we have the rescuer. At walang iba po ang ating Panginoon. Iniligtas tayo ng Panginoon sa tinatawag na kapahamakan sa mundong ito. Sabi po sa Galatia chapter 1 verse 4, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world. Present evil world, according to the will of God and our Father. Sabi sa wikang Tagalog, upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 sa wikang Tagalog, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So makita natin na sabi nga, hindi nagkasala si Kristo Jesus. Ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal niya sa harapan ng Diyos Ama at sa harapan ng mga anghel sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan niya. Na kung makita natin, di ba, ang isang rescuer, kapag halimbawa ay
may nahulog doon sa balon, no? Kung tutuusin, hindi naman siyang nahulog doon sa balon, pero anong ginawa niya? Naglagay siya ng tali sa kanyang baywang, and then bumaba siya doon sa napakalalim at madilim na balon, na pwede rin siyang mamatay doon dahil ang napakalalim na balon ay maaring wala na doong liwanag at wala na doong hangin. Pero dahil siya'y rescuer, bumaba siya doon upang makuha niya ang nahulog sa balon at kanyang iniakyat upang maagapan pa at siya'y muling mabuhay ang nahulog doon sa napakalalim na balon. So, yan ang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. Wala siyang kasalanan, ngunit sabi nga, inangkin niya ang ating mga kasalanan upang sa pamamagitan niya, tayo na mga tao na hindi worthy sa ating Panginoon ay makabayad ng ating utang, makabayad sa ating mga kasalanan upang tayo ay matubos. Siya yung ransom para sa atin upang hindi tayo mapapunta doon sa kaparusahang walang hanggan na tinatawag na lake of fire. Hindi biro ang ginawa sa atin ng Panginoon. Lake of fire yun, eternal damnation yun. Pero sabi nga, dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko, na kung ating titingnan tayong mga tao, ay hindi nga nating inaamin na tayo'y nagkasala. Pero tandaan po natin, si Jesus Christ, kahit wala siyang kasalanan, ay kinuha niya ang mga kasalanan natin upang siya ang mamatay. Upang sabi nga, wag lang tayong mapapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang sabi nga niya sa atin na mga lingkod niya, mga lingkod ng Diyos or kapwa Kristiyano ko, na anong sabi niya sa Jude chapter 1 verse 23, sagipin niyo sila sa apoy. Bakit? Kasi yan din ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sinagip tayo ng ating Panginoong Hesus, nirescue tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa dagat-dagatang apoy. So, kaya ang nais ni Apostol Pablo bilang sinagip o nirescue ng Panginoong Jesucristo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8 to 10, sabi niya sa verse 8, malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Na anong ibig sabihin? Nakahanda siyang mamatay, na nakahanda siyang iwan ang physical na katawan upang sabi nga ay pumunta sa piling ng ating Panginoon doon sa kalangitan. Dahil ito naman yung reason sa atin ng ating Panginoon. Kaya siya ay nag-alay ng buhay sa atin, namatay, at ikatlong araw muli siyang nabuhay, umakyat sa langit at inihanda niya ang ating tirahan doon at babalik siya sa rapture upang sabi nga, kunin tayo para i-rescue niya tayo upang doon tayo sa piling ng ating Diyos Ama, save tayo doon kapag patay man tayo sa kanyang pagbabalik sa rapture or buhay pa. Kaya ang sabi nga ni Pablo, sabi niya mas gusto niya na kung kanyang sarili lang kagustuhan, mas gusto niyang mamatay na kasi mas maganda yung ginawa ng Panginoon sa atin, para wag mawalan man ng kabuluhan ang pag-rescue sa atin ng ating Panginoong Hesus. Mas mainam na mamatay na siya upang makapunta na siya doon sa inihanda na tahanan ng ating Diyos Ama. Inihanda ng ating Panginoong Hesus ang tahanan doon sa piling ng ating Diyos Ama. Kaya sabi niya sa verse 9, kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanang ito o doon man sa langit. Kaya bilang mga sinagip ng Panginoon sa dangerous na situation or sa dagat-dagatang apoy, naway yung ating nasa ngayon ay maging kalugod-lugod na sa Panginoon, dito sa tahanang physical realm at hanggang makarating tayo sa kalangitan or spiritual realm. Sabi nga, lupa or langit man, naway masumpungan tayo ng Panginoon, nakalugod-lugod na tayo sa kanyang harapan. Sa verse 10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama,
nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya, ang nais ng Panginoon, kung habang hindi pa nating naranasan ang physical death, yung bawi ng ating buhay at pag-alis ng ating kaluluwa at ang ating katawan ay babalik sa lupa, ay habang hindi pa natin ito naranasan or hindi pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ay sa Hebreo chapter 9, if I'm not mistaken, chapter 9 verse 27, minsan lang sa tao ang mamatay, ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya ang nais ni Pablo, para hindi mawala ng kabuluhan ang pag-rescue sa atin ng ating Panginoon, ang pagsagip niya sa atin, sa ating eternal destiny doon sa dagat-dagatang apoy, sa lake of fire, ay dapat mamumuhay habang nabubuhay sa mundong ito ay maging handa, maging kalugod-lugod. Mamuhay tayong may kalugod-lugod sa ating Panginoon, para kung mamatay man tayo physical or dumating ang ating Panginoong Jesus, kapag tayo'y humarap na sa hukuman ng ating Panginoon, yaman ang sabi niya sa Hebreo 9:27, minsan lang sa tao itinakda ang mamatay, pagkatapos ay ang paghukom, ay mahukuman tayo na tunay nga ng ating destiny ay sa eternal life na sa piling ng ating Panginoong Jesus at Diyos Ama. Hindi doon sa dagat-dagatang apoy. Huwag nawa mawala ng kabuluhan yung ginawa ni Jesucristo sa atin dito sa mundo, na siya ay namatay para sa atin, na-rescue niya tayo para hindi na tayo mapapunta doon sa dagat-dagatang apoy na ating destiny. Yung mga panahon na tayo hindi pa pinatawad at hindi pa natin siya tinanggap bilang hari tagapagligtas. Katulad ni Maria Magdalena, iniligtas siya ng Panginoon or inirescue siya, sinagip siya ng Panginoon sa Panginoong Jesus sa mga taong naishatulan siya ng kamatayan dahil nahuli sa pakikiapid. Sabi sa John chapter 8 verse 2 to 11, sabi sa verse 2 sa chapter 8 ng Juan, kinaumagahay nagbalik siya sa templo, lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Sa verse 3, nooy dinala sa kanya ang mga eskriba at ang mga pariseyo. Ang isang babae na huli sa pakikiapid, pinatayo ito sa harapan nila. Verse 4, at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Verse 5, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Verse 6, itinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila labang sa kanya. Ngunit, yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Verse 7, ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Sabi sa verse 8, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Verse 9, nang marinig niya ito, sila'y isa't isang umalis, simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Verse 10, tiningnan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Verse 11, wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Wow! Ang tindi. Alam niyo po sa Bible, sa batas ng mga Hudyo, ay kapag mahuli lang ang isang babae na nakikiapid or ang kaso is adultery, ang parusa po ay kamatayan. At ang kamatayan na parusa po ay hindi injection. Hindi, sabi nga, hindi yung pugutan ka ng ulo. Ang kaparusahan doon ay babatuhin ka sa gitna ng plaza hanggat mamatay sa kakabato. Grabing sakit nun. Sabi nga, at ang babato sa iyo ay ang mga tao sa iyong kapaligiran. Kaya dito nating makikita na si Maria Magdalena, kaya ganun na lang yung pag-ibig niya kay Kristo.
disipulo ni Jesucristo. Disipulo na kung saan nandoon yung kanyang pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya hanggang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, hanggang sa Jesucristo ay pinako sa krus at namatay, nandoon siya. Hindi niya nilubayan si Jesus, hindi niya iniwan, hindi pinabayaan. Sabi nga, hanggang si Jesus ay nalibing, hanggang sa ikatlong araw na si Jesus ay muling nabuhay. Siya yung kauna-unahang babae na kung saan ay nagpakita si Jesus sa kanya. At sa kanya iniwan ni Jesus ang isang bagay na napaka crucial na bagay. Sa kanya iniwan ni Jesus na sabihin mo sa iyong mga kapatid, na ibig sabihin yung mga disipulong lalaki, sabihin nyo sa kanila na ako'y buhay at magkita kami sa Galilea, if I'm not mistaken, sa Galilea. So, sa kanya iniwan. Kaya siya yung kauna-unahan na nagsabing buhay si Jesus, dahil si Jesus mismo ay sa kanya nagpakita. Si Jesus ang unang, si Maria Magdalena ang unang nakakita kay Jesus. At alam niyo po, excuse me, napaka-crucial na balita ito sa kabuuan ng Israel, dahil ayaw maniwala ng relihiyon na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos at tagapagligtas. Ayaw siyang tanggapin na Misaya o pangako ng Diyos na tagapagligtas ng bansang Israel. Kaya until now, no, sinabi lang na ninakaw lang si Jesus ng kanyang mga disipulo. Ayaw nilang maniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Na kung ating titingnan ay kasi isang babae ang unang narinig nila ito sa isang babae, at yung mga panahon na yon may discrimination sa babae. Kapag ang babae ay magsalita patungkol sa relihiyon or sa salita ng Diyos ay pinapatahimik nila. Ayaw nilang pakinggan kapag ang babae ay magsalita, lalong-lalo na yung salitang buhay si Jesus. Ayaw nila ito pakinggan. Yan ay bunga na kung saan ay nagiging faithful si Maria Magdalena, dahil nakita niya ganun na lang ang kanyang pananampalataya kay Kristo, ang kanyang pag-ibig kay Kristo. Bakit? Kasi alam niya walang ibang nag-rescue sa kanya sa kamay ng mga taong manghuhusga, no? Nirescue siya ng ating Panginoon sa parusang kamatayan, physical. Our brothers and sisters in Christ, ganun na lang yung pagnanasa ni Maria Magdalena na paglingkuran si Jesus habang siya'y nabubuhay. Iniligtas or nirescue din ng Panginoong Jesucristo ang isang taong taga Gergesinong na inalihan ng mga demonyo. Po sa Lucas chapter 8 verse 26 to 39, sumadsad sila sa lupain ng mga Gergesinong katapat ng Galilea. Paglunsad ni Jesus, siya ay sinalubong ng isang lalaking taga roon. Ito ay inaalihan ng demonyo. Kaya't matagal nang hindi nagsusuot ng damit at salibingan na tumitira. Verse 28. Pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki. Nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Kung ating titingnan, kay tagal na pinahirapan siya ng demonyo. Pero nung pumunta si Jesus sa kanilang lugar at nakasalubong siya ni Jesus, sumigaw siya, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan.
kung ating titingnan ay hindi po mismo ang nagsalitang ito ay ang lalaking ito na inalihan ng demonyo ang nagsasalita sa kanyang ganang sarili. Ang nagsasalita po dito ay ang mga demonyo na pulutong, na lehiyon sa kanyang katawan. Kung ating titingnan, nakilala siya ng demonyo. Sabi niya, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Ibig sabihin, kilala siya ng mga demonyo na nasa loob ng katauhan ng lalaking ito. At sabi niya, ano pa kailangan mo sa akin? Dahil, sabi nga, nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Bakit nakikiusap sila? Dahil alam nila na si Jesus ay anak ng kataas-taasan at si Jesus ay Diyos mismo. At kinukulong nila ang lalaking ito. Kahit tagal nilang inaalipin at pinapahirapan. At makikita natin dito na kaya ganun na lang yung sinasabi niya na anong pakialam mo sa akin, no? Kasi ibig sabihin po dito, alam ng mga demonyo na hindi pa nila oras na sila'y hatulan na tumalon doon sa dagat-dagatang apoy na kanilang kulungan na kung saan ay isa sa classification ng impyerno. Yung kulungan ng mga demonyo ay ang tinatawag na abyss. Kaya dito nating makikita na sinabi sa verse 29, sinabi niya ito sapagkat ang masamang espiritu ay inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon. Madalas siyang alihan nito at kahit na bantayan, ipangaw at gapusin ang mga tanikala, pinapatid niya ang mga ito at siya ay itinataboy ng demonyo sa ilang. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Lehiyon, tugon niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. At nagmakaawa sila kay Jesus na huwag silang utusang tumalon sa kalalimang walang hanggan. Yan. Sa verse 32, may malaking kawan ng baboy na nanginginain sa burol na malapit doon. Nakiusap kay Jesus ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon at pinahintulutan naman sila. Sa verse 38, nakiusap ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama, ngunit pinauwi siya ni Jesus. Sa verse 39, umuwi ka na sa inyo, ani Jesus, at ipahayag mo ang dakilang bagay dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Kaya makita natin na kahit anong klaseng demonyo, no? Demons, mga sakit, karamdaman, mga taong umaalipin sa iyo ng aapi, lahat ng gawa ng demons, no? Ay kaya kang palayain, kaya kang i-rescue. Sabi nga sa gipin ng ating Panginoong Hesus, makalaya ka lang sa kapangyarihan ng kadiliman. Ginawa yun ni Jesus. Dahil, sabi nga siya ang Diyos na makapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang kanyang pangalan lamang luluhod ang lahat ng tuhod at magpupuri ang lahat ng labit sa samba sa pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo, lalayas ang mga masamang espiritu, even si Satan. Kaya ganun tayo ni-rescue ng Panginoon mula sa manlilinglang ng kaaway sa ating buhay. Kaya wag matakot kung anuman ang nang-aalipin sa iyo. Kaya kang i-rescue at palayain ng Panginoon. He is our rescuer. Ililigtas ka niya mula sa kamay ng kaaway. Kaya yung mga nakulam dyan, lumapit sa Panginoon, no? Sabi nga, kaya kang palayain ng Diyos sa kamay ng kaaway at pagalingin sa makapangyarihan pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tayong lahat ay sinagip o iniligtas. Ito naman ang pangatlo, no? Tayo mismo. Tayong lahat ay sinagip o iniligtas o ni-rescue din ni Jesus sa kamatayan walang hanggan. Sa Roma chapter 3, 22-23. Sa verse 22, pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil, sa kaya lahat ng tao, no? Ay
basta nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, ay kaya siyang iligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kay Jesucristo lamang, no? Ibinigay ang kay Jesucristo lamang ang kaligtasan sa silong ng langit. Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na sukat na ikaligtas ng lahat ng tao. Kaya sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya tayo iniligtas or nirescue ng ating Panginoon, sinagip ng ating Panginoon upang huwag tayo magpatuloy sa pagkakasala dahil sa dugo ni Kristo Jesus na natigis sa krus ng Kalbaryo. Na kung tutuusin, tayong lahat ay, sabi nga, lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Pero salamat sa ating rescuer is no other than Jesus Christ, no? Sabi nga sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya sabi sa Roma chapter 3 verse 24 to 25, gayunman dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sa pamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. See? Verse 25, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay may ipapatawad ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ay, talagang rescuer talaga siya. Ang nais niya talaga ay maligtas ang lahat, no? From the bondage of sin, no? And dangerous destiny doon sa dagat-dagatang apoy. Sinagip niya talaga tayo, nirescue niya talaga tayo. And verse 26, at sa gayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayan na siya'y matuwid. Kaya pala. Conclusion, Roma chapter 3 verse 27 to 28. Sabi sa verse 27, ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi nating pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil din sa ating pananalig kay Kristo. Kaya sabi sa verse 28, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Kaya to God be all the glory. Salamat sa ating Panginoong Yesus na siyang ating tunay na rescuer ng ating kaluluwa at ng ating buhay habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Huwag matakot. Ako po, ang dami ko na pong naranasan na kung wala ang Diyos, ako po'y patay na. Ngunit maraming salamat na nandiyan ang Diyos natin na siyang sumasagip sa atin sa tuwing alam niya kung tayo ay lumalakad sa tinatawag na hindi natin alam na may nakaabang na kamatayan. Kaya, my dear brothers and sisters in Christ, huwag matakot. Kapag kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo, huwag kang mag-alala dahil lagi siyang sasagip sa iyo. Dahil siya ang ating dakilang rescuer. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin. Sa oras na ito, kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong hari tagapagligtas, bilang rescuer ng iyong kaluluwa, sabihin mo lang ang salitang ito. Ang panalangin ito. Sabihin mo, aking Diyos Ama, sa pangalan ng aking Panginoong Jesus, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang aking nagawa. Sa oras na ito, sumasampalataya ako na si Kristo Jesus, ang aking hari, Panginoon at tagapagligtas. At pinapatawad ko po ang mga taong nagkasala sa akin at naway mapatawad din ako ng mga taong nasaktan ko ang kanilang damdamin. Sa oras na ito, Ama, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at salamat sa katiyakan ng aking kaligtasan na walang iba si Jesucristong aking Panginoon, ang aking tagapagligtas o rescuer ng aking buong buhay at kaluluwa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ama, narito po ang iyong mga lingkod. Salamat na lagi kang nagpapakilala na ikaw ang aming rescuer. Kaya salamat na hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan lalo na sa mundong ito.
Panginoon, iligtas mo ang aking mga kapatid at mga kakilala sa oras na itong nakatunghay, Panginoon, sa video sermon na ito. Aking dalangin na anumang mga dangerous situation nila ngayon, sagipin mo sila sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw ang aming dakilang saklulo. Kaya sa oras na ito, thank you sa lubos nilang kaligtasan, kagalingan, at patuloy inilagay mo ang bawat isa sa kaayusan. At kaming lahat ay patuloy na nasa iyong proteksyon. Alalahanin mo kami sa mga panahong ito. Salamat o Diyos sa patuloy na pagpapala mo sa aming lahat. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagpapahayag sa kanyang mga salita. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Mahal ko kayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Bye.